Pilipinas and good morning world sa ating mga kabayang OFW at mga kabayan natin na nandyan sa Pilipinas. Mapagpalang araw sa ating lahat. Sana kailan tayo dyan, magandang ating gising at sa kondisyon po ang ating umaga. Mga kabayan ko, laka ba itong i-remind sa inyo araw-araw na sana every morning mag-pray to the Panginoon. Magpasalamat tayo na ngayong araw ay gumising ka ba, huminga ka ba at saka napanood mo ang vlog ni Sir Ivan. Magaling sa mga kabayan para magiging blessed tayo the whole day. Sa mga nakakapi dyan, sa mga nag-breakfast, sa mga nandyan pa sa kalang matrabaho at kagawa pa lang po galing sila mga trabaho, welcome dito sa ating panibagong episode, panibagong balitaan dito sa ating channel sa Jelrabe TV. Kung sa mga kabayan, pag-uusapan natin yung mga karanasan dyan sa Pilipinas, mga nangyayari po sa loob at labas ng politika at pag-uusapan rin natin ang mundo po ng showbiz. Welcome mga kabayan, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang ginawang radyo ng ating mga kabayan, pero hanggang ngayon ay bulol pa rin. Sa mga kabayan, isa po sa ating pag-uusapan ngayong araw ang CHR. Yes, you heard it right, ang CHR mga kabayan. Kasi nagre-reklamo sila kung bakit daw only 1 million pesos ang ibinigay or inaprubahan po na budget na confidential funds nila mga kabayan for 2024. Pero alam ho natin dito na yung CHR mga kabayan na almost 2 billion pesos po ang kanilang budget. Yes, isipin nyo yan, almost 2 billion pesos ang budget ng CHR ni hindi naman sila nasa infrastructure mga kabayan. Di ba nakakaduda talaga eh. Tsaka alam nyo, ang laki pala ng mga sahod dyan ng mga attorney or yung mga abogado na nandyan po sa CHR mga kabayan. Ano man lang yung trabaho ng CHR, alam ho natin yan na lagi silang pabor dito sa mga aliado, mga dilawan, yung mga aktivista mga kabayan. Kaya nga tinatawag lagi sila na hindi po CHR ang tawag sa kanila, kundi or hindi po human rights ang tawag natin sa kanila, kundi aktivista rights mga kabayan. Kasi nga napapansin natin dito na lagi silang pabor dito sa mga aktivista, lagi silang pabor dito sa mga kriminal, sa mga adik-adik po na niligpit mga kabayan, at lalong-lalo na sa mga membro po ng salot ng lipunan, yung mga PNA mga kabayan, di ba? Lagi sila doon po na nakapanig, kaya nagrereklamo ho sila. Pero for me, hindi po dapat bibigyan sila dito ng budget na almost 2 billion pesos mga kabayan. And we have a good news. Yes, may good news tayo kasi tinapisan po ang kanilang pondo mga kabayan for 2024. Ngayon mga kabayan, bakit ko nga pala bring up itong issue na to or yung balita na to? Di ba yesterday, kung napapansin niyo na ipinakita ko na po yung balita tungkol sa CHR na only 1 million pesos ang kanilang confidential funds mga kabayan. Di ba pinakita ko po sa ating mini balita yung mga flashcards natin mga kabayan na every time mag-i-intro si Sir Ivan, meron kayo pinapakita dito ng mga screenshots ng mga balita. Nakita nyo na po yan kahapon. Kaya lang meron kasing update mga kabayan. Ano yan Sir Ivan? Meron pong isang senador na pumabor po na dagdagan po ang budget ng CHR mga kabayan. Kung sino yun, pag-usapan natin yan mamaya. Mas pag-usapan din po natin, ito pong naglipaan ngayon mga kabayan na isang investment daw. Actually, itong pangalan na to, ginamit po yung pangalan ni BBM mga kabayan or ni PBM. Yes, ginamit ito at kinaladkad na naman po ang pangalan po ng mga Marcos kasi sabi nila, itong grupo na ito mga kabayan ay mamimigay daw ng mga ayuda. Yes, mamimigay po ang kanilang source of funds doon po sa mga Marcos mga kabayan. Actually, 2 vlogs ago, if I'm not mistaken, meron na po akong nabasa ito mga kabayan sa isa po sa mga nag-comment mga kabayan na sabi nila, may nagpunta daw sa kanilang lugar na grupo daw ng BBM International mga kabayan. Yung BBM International, ang pangalan daw ay Bagong Bansang Maharlika mga kabayan. So ngayon, dahil nga may nabasa naman po si Sir Ivan sa last vlog natin. Actually, 3 po nag-message sa atin sa last vlog. Ito po nakaka-alarma talaga at dapat itong i-research po ni Sir Ivan. Actually, nagtanong-tanong rin po ako sa mga kasama natin ng mga vloggers mga kabayan, mga BBM vloggers tungkol dito. Sabi nila, wala doon silang alam tungkol dito mga kabayan at saka mukha daw scam ito. Kaya babala po ito. Mamaya, ipapakita ko sa inyo yung mga ebidensya mga kabayan na ito po ay nakakatawa talaga kasi meron silang ipinakita dito na isang dokumento na kung saan pirmado po ni late President Ferdinand Idalin Marcos Sr. mga kabayan. At ano ba?
ba? Nakakatawa talaga kasi sabi niya, ang nagpirma daw niyan ay buhay pa mga kababayan. Ang ibig sabihin, buhay pa daw si Apulakay. Ang sarap ng kapitikin tinga na to, parang may pasinto-sinto talaga eh. Sino ba naman yun, yung inilibing mga kababayan? Statue lang yun ni Apulakay, di ba? So mamaya ipapakita natin yan at saka ipakita ko sa inyo mga kababayan yung mga nakalap ko na mga ebidensya. Kasi pag-usapan din po natin, ito rin tungkol po sa nangyari sa hippie dyan sa Mandaluyong Police mga kababayan. Di ba? I think nabalita na po natin na meron pong isang hippie na sinibak dahil nagpositibo ito sa droga mga kababayan. Kasi nga nagkakaroon dito ng surprise drug test doon po sa Mandaluyong or sa mga kapulisan ng mga kababayan. At saka itong pulis ito, 2 times daw ito na nagpositive mga kababayan. Kaya lang, gusto ko itong i-brought up sa inyo. Bakit? Kasi nagpa-drug test siya mga kababayan doon po sa NBI at saka sa isa ring mga legit po na mga drug test center at by negative siya doon mga kababayan. At saka meron po siyang ipinakita po dito na isang ebidensya o yung certificate na siya po ay negative po sa drug test. Kaya dapat lang itong i-brought up at sana ito po ay dapat imbestigahan. Kasi kawawa mga kababayan, in case po na siya po dito totoo na negative mga kababayan sa drug test, nakaawa talaga. And of course, marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, palagi ito marandalang baon po ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. And syempre, before tayo mag-start mga kababayan, kumustahin ko muna kayo at shoutout natin ating mga pinalangga po ng mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kumusta rin natin mga kababayan, ang mga pinalangga natin ng mga Marcos Loyalist. At syempre, nandyan din po mga kababayan nating DDS all over the world. How are you today mga kababayan? Lalong-lalo na, maraming salamat po sa Unit Team supporters. And girls, thank you so much po sa ating mga returning viewers, mga solid supporters doon ni Sir Ivan, mga suki dito sa ating channel, thank you so much. At maraming salamat po sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At sana mga kababayan na kayo na pong lahat ay hindi po mag-skip ng ating commercials kasi dyan po nabubuhay ang ating channel mga kababayan. And again, thank you so much po. At syempre, i-welcome po natin ating mga new subscribers, mga bagong pasok dito sa ating channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay mga kababayan, siya ka pala, unahin po na natin ang babalita. Itong tungkol po sa isang alleged investment scam na kung saan naglibot-libot na po sa mga Kabinisayan at saka doon po sa Mindanao mga kababayan dahil nang re-recruit sila ho dito. Pero meron pong pahayag ang gobyerno natin. At saka ako po ay magtatanong rin po dito tungkol dito sa mga kababayan natin na mga Marcos Loyalist or yung mga Marcos supporter. Please comment down below kung meron po kayong alam tungkol dito mga kababayan or pinuntahan ba kayo ng grupo na ito sa inyong mga lugar. Please comment down below mga kababayan. At para maintindihan po natin lahat, ipapakita ko sa inyo yung isang interview po na membro ng BBM International. So for more details, let's watch this. Bagong Bansang Maharlika BBM International Incorporated is a legitimate non-government organization, which yung sinabi nyo kanina, registered by the Security Exchange Commission. So ako ay hindi ko na questionin kung i-register ba yan o hindi. Dahil, sorry ma'am, no? Maraming mga scam dito. I don't know kung alam mo ito, yung MSS, yung Pal-Eco, yung Star, basta 7-star yan. May sec din yan. Okay? Pero nang scam din po. And then, nakalagay po dito, the program is intended to all Filipino worldwide from 1 year old. Ibig sabihin, sa 1 year old, pwede na pala ito. Yeah. 1 year old and above. And the main purpose is to uplift the living condition of its members by giving them food security, pre-education, pre-hospitalization, cash assistance for the senior citizen starting 50 years old. So hindi 60 years old, mga kabrigada. Ang tanong ko ma'am, saan manggagaling ang pondo dyan? Ayun, malaking bagay po at ito ipapakita ko na to actually this is confidential. Okay. Pero willing na akong ipakita sa inyo yung permado original to. Kasi mostly ang nakaka-receive lang nito as a confidential mga more on otoridad kasi pag sinabing confidential, marunong din naman ako rumispeto sa proseso. So regarding po dito, gusto ko pong ipakita sa inyo para ipakita nyo rin po live na yung pondo nyo po permado po ng mga taong yan.
Okay, ayan tong H.E. Ferdinand Edralin Marcos. Sino po ito siya? Senior Marcos po, signatory po mismo ng VBMI Luzon, Visayas in Mindanao. So more on Marcos din pala ito. Yes, from the Marcos families din po. Ayan po yung signatory on front. Pwede nyo po i-live yan para makita man din ng sa itaas kasi nakakaya eh. Okay, so anyway, anong selyo na ito, ma'am? Selyo po mismo yan ng headquarters ng dyan mismo sa ng NGO. Alpha Omega Department International Foundation Incorporated. Yes, ito po yung mga programs na kung saan yung NGO na pagbibigyan nila ng fund. Dito manggagaling po saan to, ma'am? Yan, dyan mismo. Ito to? Apo. Kay Ferdinand Edralin Marcos. Kaano na ito ni Marcos? Senior po yan. Kasi ito po yung signatory ng ating senior Ito dating Pangulo? Senior Marcos. Ilabas nyo na po kasi that's a confidential. Kaya nga. Ito mga kabrigadang tinutukoy niya. Galing sa Marcos, Family Marcos. Which is kay dating Pangulo? Senior. The senior. Yung namatay na. Yeah. More on, tulad nga sinasabi ko sa inyo, wag nyo pong husgahan yung isang non-government organization na kung saan marami pa kayong malalaman. As a confidential po, napaiprant ko na yan kay Sir kay Sir Jomong, Luzon, Visayas in Mindanao. Confidential po talaga itong inilalabas ko. Okay, kaya nga so ang ma'am, sa dating Pangulo natin. Senior Marcos. Kasi nung tinanong mo kung sino to at yung permang pong yan, wag ka pong magtaka kasi nagtatanong ka, yung patay po, hindi naman po pwedeng ang patay makaperma, malamang buhay po siya. Buhay ang nagperma? Okay. Buhay po ang sorry, Lusto. Saan dito? Ito po. Kasi ang tanong, yun po kasi ang tanong mo kaninong perma yan. So, hindi mo po pwede yung patay papermahin mo, malamang buhay po ang pumerma niyan. So, bago lang po yan, pinirmahan, basahin nyo na lang po yung date. Kasi ang tanong mo kaninong perma yan? That's a senior. Ilalabas mo man ito. Ang tanong ko po, kanino? Si dating Pangulo ba? Yun yung binabanggit ko po? Opo. Si Senior Marcos po. Kasi ang tanong mo kasi sa akin kanino ito, ay yung naituro mo po, perma po ng senior. Okay, sige. Pero anyway, si Senior, ang gusto klaro, si dating Pangulo, yung sabi nga namatay na ho, or ibang Marcos ito? Yung dating Pangulo po yan. Ibig sabihin sa dating Pangulo, buhay pa? Yun ang gusto kong sabihin, that's a confidential out of cam. Ibibigay ko yung copy kayo mismo ang mag-aalam. Dahil why? Di ko po pwedeng pangunahan yung nasa itaas at nasa likod ng NGO-ng ito. Marunong pa akong gumalang sa sinasabing confidential. Pero since gusto mo rin for clarification para dire-diretso tayo both sides sa investigation. Kasi both side nyo, kayo nag-iimbestiga, kami rin nag-iimbestiga rin kami sa side namin. Kasi kami dito yung naapakan. So regarding dito, ibigay ko sa iyo yan. At ayaw ko manguna kung sino ang magpapakilala regarding dito sa non-government organization sa Luzon, Visayas in Mindanao from HA na nakalagay Ferdinand Edralin Marcos, the legacy. Nakalagay mismo yung pangalan, and then this nation can be great again. And then nakikita mo naman at pinakita mo yan through live cam. That's a Senior Marcos. Hindi mo naman po pwede papermahin yung patay, malamang buhay siya. So big sabihin ba? Malaking issue ito. Malaking issue. So buhay pa pala ang ating dating Pangulo? Yes, that's correct. Senior Marcos signatory sino pala yung inilibing? Sir, wag naman natin pangunahan tulad nga sinasabi ko sa inyo. Under the investigation. No. Curious ako eh. Biglang so buhay pala ang dating Pangulo? Siya po yan mismo. Ito? Yeah. Siya po mismo. Magpaprant naman po yan. Antayin nyo naman po. Kunting paggalang sa both side ng Family Marcos. Kahit iparating nyo po yan sa Malacanang, marami pong mabubulgar dito, pero respeto naman po pagdating sa desisyon ng bawat kupunan. Kasi nakakatuwang sabihin at nakakatawa, bakit ganon? Hindi ba ninyo kayang galangin kung ano ang proseso din? Kung ayaw rin naman ninyo ng tulong, hindi kami dito nangangako sa amin dito tutulong kami. Okay, napakarami po dito pero confidential na. Ganito,
paano kung halimbawa tumawag kami sa Office of the President Pwede. ngayon Pwede po to natin. verify. Oo. Uy, buhay pa pala si dating Pangulo Pwede. at i-deny nila. Hindi po pwede. Hindi natin pwedeng hindi natin sila bigyan ng pansin. Kailangan natin both side from the side of may head po nga tulad ng sinabi ko nga po sa inyo, sir. May head kami na kung saan ayaw namin mismo makabypass sa kung anong desisyon ng head namin. Sana galangin din naman natin yan. Kasi mahirap magmagaling kapag sila mismo ang nagdesisyon. Kasi unang-una kaya nga nilabas namin yan kasi that's a confidential from non-government organization. But may ganun klaseng pangako, Okay. 'di ba? Sige po, at regarding dyan, i-research namin to, ma'am, ha? iwan ko pabibigyan ko pa kayo yung copy niyan, ha? Buhay pa pala ang ating dating Pangulo. So ibig sabihin na ang nilibing lang doon sa bayan, libingan ng bayani ay plastic lang. Ha? Ayun na po ang Anyway, issue ibang doon. issue 'yon. Okay, Opo. dito tayo punta sa About BVMI muna pero po malaki tayo. yan, ha? Malaking issue po Ma'am, yan. So ang manggagaling ang pondo sa kanya. So ibig sabihin, 'di ba, tinideny natin ng pamilyang Marcos na meron silang ill-gotten wealth na tinatawag. Ibig sabihin, maraming kayaman itong si dating Pangulong Marcos na ibibigay sa ating mamamayan ngayon? Malamang doon sa common sense. Tulad ng sinabi ko sa tanong mo kanina, ayaw ko naman kasi ma-offend ka. Kaya tulad nga sinabi ko sa'yo, after natin dito, iwanan kita ng Xerox copy niyan kasi doon sa original and that's a confidential para hindi naman mukhang ewan. Kasi nakakaawa na eh. Kahit kami, naaapakan na kami regarding sa issue at maintriga na regarding sa confidential. Kasi unang tatanong, from the family Marcos, nakalagay dyan, Marcos, ikaw, kahit ikaw magtatanong dyan. Nabanggit mo rin nga sa akin yung about doon sa pagdating sa ganon, sila mismo ang mag-i-explain regarding dyan. Okay. Kung ano yung pinag-usapan natin at gusto natin linawin sa tao, doon na lang muna tayo. Kasi mate-technical din ako sa issue kapag ako mismo makaapak ng nasa higher position. Unang-una, nakalad ka dito ang pangalan ng mga Marcos Makabayan at pati rin po ang Pangulo natin na si PBM. Kasi ginamit na yung pangalan na BBM Makabayan na bagong bansang maharlika daw, BBM International. Ngayon sabi niya, wag daw husgahan kaagad. Paano natin hindi siya natin mahusgahan Makabayan? Sabi niya, buhay pa daw si late President Ferdinand Idalin Marcos Sr. Buhay pa daw Makabayan. Doon pa lang parang sumimplang na talaga napakahirap talaga paniwalaan Makabayan siyempre kitang-kita ho natin na inilibing po at namatay at saka inilibing po si Apulacay Makabayan. Correct me if I'm wrong. Di ba? Nakatawa talaga parang may sinto-sinto talaga Pasensya po pasensya talaga sa mga viewers ko na membro po dito sa BBM International. Pasensya talaga. Pero sabi niya na pwede daw itong i-confirm, i-verify dun sa Malacanang Makabayan. Well, siyempre tatawagan natin dito pero hindi po natin i-direct doon kay PBM, kay Felisa o sa mga Marcos kasi busy na Makabayan. Mananawagan tayo dito sa PCO. Manawagan tayo Makabayan kay Secretary Garafil, doon po sa kanya Undersecretary na si Ordet Ridao. Siyempre, ipanawagan natin Makabayan para ma-confirm ito kung totoo ba ito o hindi. Kasi nga, ginamit na lang po dito ang pangalan ng mga Marcos Makabayan at dapat dito na magbigay po ng statement ang taga-PCO. Dapat i-clear na Makabayan. Lalong-lalo na meron sila dito na programa po yung PCO Makabayan na yung kontra fake news, di ba? Aprobado na po ang budget nila. So dapat magtrabaho sila dito Makabayan. Dapat sagutin nila kung ito ba fake news or hindi. 'Di ba? Again, call out po kay Secretary Garafil at kay Undersecretary Ridao. Sana sagutin niyo po itong claim nitong ng grupo ng BBM International daw na sabi nila yung source of fund nila ay doon daw kukunin sa mga Marcos. Makabayan, dapat talaga na tayo dapat magising na tayo sa ganyan Dapat lesson learned na natin. Ito yung mga nangyari po sa mga previous na mga investment scam. Pero honestly Makabayan ito i-clear ko lang po, wala akong problema sa mga investments. Kung sakali, sabi lang na legit na sila na grupo, pero sana wag lang gamitin po yung pangalan ng Marcos. Wala pong problema Makabayan na sila po yung mga-hire dito or mga-recruit po ng mga grupo at saka may migano dito ng mga ayuda as long as hindi sila manghingi dito ng kapalit Makabayan or pera.
Sakto ba si Sir Ivan? Okay lang ho yan, walang problema. Mamigay sa ito ng mga ayuda as long as wala silang kukunin po o hihingin sa inyo ng mga pera makabayan. Dapat kusang loob ito na ibibigay sa inyo na walang kapalit. Okay? So dapat be careful po tayo. Ngayon, ipapakita ko sa inyo makabayan yung tungkol ito sa babala po ng taga DILG kasi nakaabot po ito sa kanila. Itong grupo na ito, so yung taga Secretary makabayan, nabigyan rin po dito ng babala. So, for more details, let's watch this. Nagbabala ang Department of the Interior and Local Government o DILG Region 11 laban sa bagong investment scam na Bagong Bansang Maharlika o BBM. Ayon kay DILG 11 Regional Director Alex Roldan, nag-iikot-ikot umano ito sa mga komunidad sa buong bansa upang mag-recruit. Ang bawat miyembro ay hinihinga ng 100 pesos para umano sa pagpapagawa ng kanilang ID at kalaunan ay hinihikayat na mag-invest sa kanila. Sinasabihan rin ito ang mga nilalapitan na hindi sila makatatanggap ng ayuda mula sa gobyerno kung hindi ito sasali sa kanilang samahan. Pero may inireport umano sa kanya ang National Intelligence Coordinating Agency o NICA na ito isang uri ng investment scam. Pakinggan po natin si DILG 11 Regional Director Alex Roldan. And they're operating throughout the country. Magsige sila name drop na na daw blessing ni President Bongbong, gitagado sila niya. Sila daw manghatag og ayuda. Ng mga ayuda, kung dili daw miyembro sila, dili matagaan og ayuda. O tingnan nyo mga kabayan, meron na po nagbisto sa kanila na sila po investment talaga. Or pwede natin tawagin, baka investment scam nyo mga kabayan. So dapat bantay-bantay ho tayo. At mismo po yung SAC na nagbigay sila dito ng pahayag tungkol sa sa grupo niya mga kabayan. Ipakita ko lang po. Despite being registered with the Security and Exchange Commission or SAC, Bagong Bansang Maharlika BBM International Incorporated, which is circulating in the country, is an investment scam. Department of Interior and Local Government in Davao Region or DILG Davao, si Director Alex Roldan makabayan, revealed to the media during the press conference on Wednesday last August 23. So last August 23, that is last month makabayan, nagbibigay na po dito ng babala yung gobyerno natin na baka ito'y ito po isang alleged scam. So bantay-bantay po tayo. Okay? So forward na tayo sa ibang balita makabayan. Pag-usapan ho natin yung tungkol po sa CHR. Well, correction, aktivista, human rights mga kabayan. Dahil nga nagrereklamo sila dito kung bakit only 1 million pesos ang inapruba sa kanila na budget po sa kanilang confidential funds mga kabayan for the year 2024. So ngayon, si Senator Raffy Tulfo abay nagreklamo kabayan at pabor siya na dapat daw dagdagan ang budget po ng taga CHR. At para meron tayong konteksto, babasahin ko lang po mga kabayan. Sabi dito sa balita, pabor si Senator Raffy Tulfo sa panukala dagdagan ang confidential funds ng CHR dahil hindi sapat ang 1 million para sa ahensya. Sabi po sabi ni Tulfo makabayan, may mga agency sa gobyerno na hindi naman deserving ng confidential funds. Hindi na ko magbabanggit. Sabi niya, ang diskusyon ay nag-ugat sa sinabi ng senador na gusto niyang alisin ang stigma laban sa CHR na nakapokus lang sila sa pagprotekta sa suspect kaysa mga biktima. Pero nilinaw naman ni CHR Executive Director Jacqueline Andigia na 90% ng kanilang kliyente ay kabilang vulnerable sector kung saan nagbibigay sila ng financial assistance, legal advice, counseling at pag-imbestiga ng mga kaso. Well, hindi naman yan nakikita kasi ang nakikita po namin sa mga balita mga kabayan, CHR, makikinig po kayo, ang nakikita po namin at nababasa namin sa mga balita, ang lagi nyong pinapanigan ay yung mga kaalyado ninyo na mga dilawan, yung mga aktivista po. At saka siyempre alam man po namin yan at talaga naintindihan mo namin yan kasi kayo po ay talagang dilawan. Iyang si mga kabayan, siyempre itong si Senator Raffy Tulfo, pumabor siya dito sa mga dilawan. Ano ba ang basa ko dito?
Kasi nga, di ba, kalat na talaga yung balita mga kabayan na baka daw si Senator Raffy Tulfo ang makakabangga dito ni BP Sara sa year 2028 na election mga kabayan. So nararamdaman ko na po, dito pa lang gusto nang kukunin po yung loob na mga dilawan mga kabayan para siyempre sa boto yan mga kabayan. Papansin nyo ba? So ito po yung estratehiya ngayon ni Senator Raffy Tulfo na kukunin po ang suporta ng mga dilawan, pero ano naman natin mga kabayan, karamihan talaga sa mga supporter po ni Senator Raffy Tulfo ay mga dilawan talaga. Ngayon, mabalikan na naman natin itong si Siya Makabayan, ng gonggong neto, kasi nga pabor sila dito kay si Raulo Manuel sa grupo nila ni Renato Reyes, at alam nyo mga kabayan, konfirmado po na 1.9 billion pesos ang kanilang budget yearly dyan sa CHR. At hindi natin alam kung ano ba talaga ang kanilang ginagawa dyan mga kabayan. Diba? Malabas lang sila, makikita na natin sila sa mga balita kapag meron ng na medyo dihado dito yung kanilang kalyado mga kabayan, yung mga dilawan, mga aktivista, mga may criminal minds, at saka yung mga membro ng PNA mga kabayan. Well, alam nyo, opposed talaga ako dyan. Ayaw ko na bigyan po dito ng malaking budget itong CHR kasi mga kabayan, first and foremost, wala po sila, hindi po sila ahensya para dito sa mga infrastructure mga kabayan or katulad po dyan sa mga DPWH. Hindi sila ho. Diyan lang po sila sa CHR, 'di ba? So dito may good news mga kabayan kasi nga doon po sa hearing, sa budget hearing, only 900 million pesos ang inaproba na budget para sa CHR for the year 2024. Only 900 million pesos na lang. Instead sa previous nila na budget na 1.9 billion, ngayon only 900 million pesos mga kabayan. Pero malaki pa rin yan eh. Dapat siguro nasa mga 100 million na mga kabayan. Diba? Okay ba? 100 million lang po. Kasi wala namang kwentang si Char eh. Pabor lang yan sa mga dilawan. So anyways, bago tayo mag-jump po sa ating next topic mga kabayan, well, siyempre, shout out muna natin po ating mga solid viewers, mga silent viewers, at yung mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. I-shout out muna natin ang mga channel members. Sila si Cosmo Defender, Fiz Calante, Russell De Roel, Via Bibar, Mel Grace Holmes. Hi to Kaluyal Wanabet. Happy birthday daw sa kanyang anak na si Jeffrey Marco. Again, happy birthday kay Sir Jeffrey Marco. Hi to Marquez Hernandez, Barkadahan Forever FM, Margaritas Iglesias, Auri Antonio TV, Nonoy Florin Hills, Blessy Carunan. Hi to Edgardo Canonigo, Josephine Martinez, Julian Hasmen at Dayday. And hi to John Kuan, Teresita Kainglet. I-shout rin natin si Ryan Newby. Nandyan po si Carclia, Sensitive Beer, Redler, Trexie, Lily, Carmen, Judy, Ridwan, Little One, Jay Cabal, Ma'am Lentek, Ma'am Self, Mapichacha, Mamilo, Tita S, Caitlin, Tatay Amik, and Tatay Jackfords of Jackfords Family. Shout rin po natin si Rose Guevara, Teresita Tumaliwan, Romel Ordonez, June Hamusin, Noel Sarcida. And hi to Axel Roses or Tokis Nipidol. Hello bro, kumusta po? And hi to Bots Stella. And hi to Maiti Baisa and Manolito Ventura. Okay mga kabayan, so dito muna tayo po sa balita sa showbiz na kung saan ang page po, ang Facebook page ni Rendon Labrador, di ba yung TikTok mga kabayan ay tinanggal na po, na-terminate po ang kanyang channel sa TikTok. Ngayon, ang Facebook na rin po mga kabayan ay tinanggal na rin po itong si Rendon Labrador. Kasi nga, siyempre, napaka-toxic niya mga kabayan at saka kahit na sino lang po ang kanyang babanggain dito, pati nga yung CHR, pati nga dito yung, minsan yung gobyerno natin. Pero at least, minsan, alam nyo mga kabayan, nakatulong naman po ito minsan si Rendon Labrador mga kabayan. Pero in general talaga, malaking percentage po sa kanyang mga tirada ay napaka-toxic talaga mga kabayan. So itong si Rendon po, ay talaga nireport po ang kanyang channel kasi nga nakakaisa dito, di ba? Lately lang, tira siya dito kay Vice Ganda mga kabayan at saka sa It's Showtime at saka meron nun, tiniran ko dito yung MTRCB. So yung mga supporters po, basa ko lang dito, yung mga supporters po ng mga dilawan, yung mga fans po ni Vice Ganda mga kabayan or ng It's Showtime, nagkakaisa sila, ni-report po ang Facebook account nitong ni Rendon Labrador. Yun nga, patay po ang kanyang Facebook mga kabayan. So ito mga fans po ng It's Showtime, gumawa sila dito ng parang pang RIP mga kabayan.
Makabayan, yung parang ganyan. Parang pinatay nila yung Facebook page ni Rendon Labrador, pero naka-gray naman kasi or naka-black and white. So sa tingin pa lang natin, mukhang namatay Makabayan, di ba? Nakatawa talaga eh. Pero alam nyo, that's life talaga. Pero itong si Rendon, sana hinay-hina rin to minsan sa pagtira po Makabayan, lalong-lalo na dun sa mga sikat-sikat po ng mga artista, influencers, or yung mga sa mga Makabayan, yung sa mga business po ng mga establishmento, at lalong-lalo na sa Itsuta Makabayan. Marami pong followers itong si Vice Ganda, kaya nagkakaisa sila kasi mahilig po sa mga reporting, mga page reporting, itong mga dilawan at yung mga pinklawan. Kaya yan po ang nangyari sa page po ni Rendon Labrador. So ang kanyang page Makabayan, RIP na talaga. So anyways, dyan naman tayo sa ibang usapin Makabayan. Pag-usapan muna natin, ito pong tungkol sa nangyari sa hippie dyan sa Mandaluyong PNP. Kasi nga, di ba, sa intro ko sinabi ko na ito po ay sinibak dahil nga nag-positive siya sa drug test doon po sa isinagawa po ng kapulisan natin. Even 2 times siya na drug test Makabayan, positive pa rin po ang result. Pero ang problema kasi dito, nagpaano sa Makabayan, nagpa-test siya doon po sa taga NBI ba? Yung binanggit niya NBI, negative siya Makabayan. At para maintindihan po natin, let's watch this. Kahit 2 beses nagpositibo sa drug test, iginiit ng nasibak na hepe ng Mandaluyong Police na hindi siya gumagamit ng iligal na droga. Ang eksklusibong panayam sa kanya ng GMA Integrated News sa pagtutok ni Marisol Abdurrahman. Are you using drugs? No. Hindi po ako addict, hindi po ako user. Ito ang iginiit ni Colonel Cesar Herente, ang inalis sa pwesto na hepe ng Mandaluyong Police matapos umano magpositibo sa droga. Sabi ni Herente, siya man daw ay nagulat sa naging resulta ng drug testing na ginawa sa kanya noong August 24. August 27 daw sinabi sa kanya ang resulta. Pinareceive sa akin that I was tested positive sa drugs. August 28, nagsagawa raw ng drug test sa buong Mandaluyong Police Station at sinabi raw niyang i-drug test siya ulit. I-drug test ulit ako. Ikaw nagsabi, Opo. i-drug test ka ulit. Opo. Ang sabi rin nila na same ihi din naman, bali wala, positive pa rin yun. Sabi ni Herente, posible raw na nakaapekto sa resulta ang mga drug operations na kanilang ginagawa at maintenance na gamot na kanyang iniinom. Exposure ko siguro sa mga ebidensya na natin, napupuntahan sa mga police operations. Nakitaan ako na mataas ang aking sugar. So meron itong maintenance na iniinom ng mga gamot. Kaya ang ginawa raw niya, nagpa-drug test siya sa PDEA at isang DOH accredited na testing center noong August 29 at kahapon lang sa NBI. Sabi ni Herente, negatibo umano ang lahat ng resulta. Ipinakita niya sa amin ang kopya ng mga nasabing result. I just want to show that in good faith, hindi pa ako gumagamit. Sabi ni Herente, labis silang naapektuhan ng kanyang pamilya sa nangyari. Gumuho ang aking karir, naapektuhan ng family ko, yung mga anak ko. May nag-text, addict ba? Ikaw, kaano-ano ka ba? Nang Herente na addict na hepe na Mandaluyong. Hindi nga po ako umuwi sa aking pamilya. Nagtatampo na nga ang misis ko, mga anak ko. Sa kabila nito, umaasa si Herente na magiging maayos din ang lahat at mapapatunayang hindi siya gumagamit ng droga. I love PNP. I will never give. Hinihingan namin ng reaksyon ang pamunuan ng PNP sa mga sinabi ni Herente. Kahapon, sinabi ni PNP Chief Benjamin Acorda Jr. na pag natapos ang proseso, dismissal ang parusa sa mga pulis na magpupositibo sa droga. Sa tala nila, simula 2016, mahigit 500 na pulis na ang natanggal sa serbisyo matapos magkaroon ng positive na drug test. Kaya nga dapat siya imbestigahan mga kabayan. At saka i-test na naman sila dito ng panibago dyan po sa NBI. Kasi nga pag mag-test ito or maging negative yung resulta mga kabayan, dapat talaga imbestigahan ito. Kasi ang kawawa po, hindi naman natin ma-alis po na sa isipan natin. At meron talaga mga instances na ganyan na meron pong mga selos-selos dyan sa mga posisyon mga kabayan. Alam mo natin yan. Nangyari ho yan sa mga kumpanya ng iba, dyan po sa mga trabahoan natin. Meron talaga mga selos-selos mga kabayan.
Hindi natin alam. Bakit itong si Hippie, mabait ito, at saka matino talaga na pulis, meron lang po sa kanya ng mga kabayan, baka nagplanted or siniraan siya. So dapat lang, ang comment ko dito, dapat imbestigahan to mga kabayan. Kasi para hindi to pamarisan ng iba at para hindi to gagawin po ng ibang mga kapulisan mga kabayan, lalong-lalo na yung mga siloso po sa mga posisyon ng iba, di ba? Okay, so isa po natin mga kabayan. Nandyan po si Kuya Ulay, Estrella Santino, Len Gonzalez, hi to Angelita Holsinger, Eros Ilagan, Shane Sibal, hi to Maria Midasiplon, MLA Ponsaranti Maho, Marian Syuko, and hi to Marilo Bednarek. Siya nga pala mga kabayan, gusto ko lang pong mag-comment dito sa may kumakalat kasi na isang picture at post ito na nagngalan na Marion Abelen Navarro. Ipinakita niya mga kabayan yung binili niya na grocery na kung saan ito lang daw ang umabot sa 1,000 niya mga kabayan. Ipinakita niya sa pictures na nandyan po yung breadcrumbs, magic sarap, 2 Knorr, sinigang mix, modest or napkin, 2 Colgate, pork and chicken cubes, at saka 3 Safeguard, at saka yung paminta mga kabayan. Umabot lang daw ng 1,000, nagrereklamo siya. Lalong-lalo na ito po ginamit po ng mga pink clown mga kabayan. Kasi siyempre kapag hindi maganda yun na balita, gagamitin ho yan ng mga pink clown mga kabayan. At saka sabi pa dito ng iba, ano ba ang mga programa daw? Ano daw mga programa ngayon para masolusyonan ang crisis sa pagkain at presyo ng bilihin? Parang hindi ako nakita ng mga programa na nagbibigay solusyon sa pataas na presyo ng bilihin. Bulag siya mga kabayan. Ang sabi niya, yung nag-post po na si Marion Abelen Navarro. Hindi niya alam kung anong ginagawa ngayon ng gobyerno natin. Hindi niya alam yung mga programa mga kabayan para po mapababa yung presyo dyan sa mga bilihin. Bulag ba tong gonggong na to? Or hindi ba siya nanood po ng mga balita mga kabayan? Ang dami pong ginagawa ngayon ang gobyerno. Unfortunately, meron talaga mga ok-ok dyan ng mga negosyante at saka talang parang economic sabotage po ang kanilang ginagawa mga kabayan. At sa totoo naman talaga, economic sabotage po ang kanilang ginagawa ng mga greedy na mga businessmen. Sabi ba dito, parang walang sense of urgency habang naghihikahos na yung mga tao para lang maka-adjust sa sunod-sunod na announcement ng taas ng presyo. Una sa lahat, bakit dyan siya nag-grocery sa mall mga kabayan? Nagdala lang siya ng budget po na 1,000 lang. 1,000 yung kanyang budget. Tapos pupunta siya dyan sa mga mall. Ang mahal kaya ng bilhin sa mall mga kabayan. Tapos 1,000 lang yung dala mo. Diba? Kung gusto niya makasave dito sa mga bilihin, dapat doon siya sa mga palengke mga kabayan. Diba? Mas okay pa. At saka bumili siya ng magic sarap. I think yung mga pagkain natin mga kabayan, yung mga niluluto po sa atin, I think hindi na kailangan yung magic sarap. Yes, correct me if I'm wrong. Hindi na kailangan na po ng asin or konting paminta mga kabayan or bitsin. Pero yung magic sarap hindi na kailangan. Bakit? Ito yung estratehiya nyo mga kabayan. While nagluluto po kayo, para maging masarap po ang inyong niluluto, dapat manood kayo lagi. Dapat tumingin kayo palagi sa inyong mga asawa o sa mga bana mga kabayan. Believe me, magiging masarap po yung inyong mga niluluto. Bakit? Siyempre masarap po yung mga asawa natin o yung mga bana natin, mga husband natin, or ganun po yung bakit husband ko? Yung asawa natin nga pala. At saka hindi na kailangan po, tingnan nyo lang po yung asawa, ay yung mga mahal sa buhay, sasarap talaga yung mga niluluto. Okay yan. Okay ba yan, Sir Ivan? So sana again, huwag kayong bumili dyan sa mga market. Pasaway tatang gunggong nito At saka doon ako na-apektuhan mga kabayan. Sa kanyang sinabi, wala ng programa yung gobyerno natin para mabababa pa ang presyo ng bilihin dyan sa Pilipinas. Meron naman talaga Hindi lang siya nanood po ng mga balita mga kabayan. Diba? Again, doon kayo sa palengke, bumili. Mas okay pa. Bili kayo ng itlog na isang tray. Aabot yun ng 1 week mga kabayan. At saka bili kayo doon ng mga manok. Yung mga mga simpleng bilihin lang, mga vegetables. Wag na yung breadcrumbs na yun, wag na. At saka bili kayo ng ng sabon, isa lang. At saka Colgate, isa lang. Ganon, diba? Diba? Para mas marami po kayong na mabili pa mga kabayan doon po sa mga markets. So, in the next month na naman or next week, doon naman po kayo bibili ulit. Okay ba?
Anyways, jump naman tayo sa ating next topic mga kabayan. But before that, i-shoutout muna natin. Nandyan po si Banjelin Melbar. Hi to Jocelyn Aoyama from Japan. Hi to Biyahe ni AJTV from South Korea. Nandyan din po si Josefina De Vera. Hi to Rodolfo Ranada Rabor. And hi to Jeline Quezon. Okay mga kabayan, ipapakita ko muna sa inyo yung balita tungkol sa bigas. Mag-update tayo. Kasi yung iba mga kabayan, nagre-reklamo pa rin po yung mga retailers. So ito po tungkol sa bigas mga kabayan. Ang problema kasi sa kanila, hindi nila alam na bibigyan sila dito ng ng ayuda galing po sa DSWD yung mga retailers mga kabayan. So probably this coming Sunday, kung hindi Sunday mga kabayan, next week ho yan. Pero ang gusto po ni PBM ay talaga as soon as possible, mabibigyan sila kaagad ng ayuda mga kabayan. Alam naman po ng gobyerno natin na talagang lugi sila dito sa kanilang negosyo mga kabayan. Pero hindi lahat. Kasi marami po mga retailers na talagang mapagsamantala mga kabayan. Dahil nakikita nila na yung ibang mga retailers nagtaasan ng presyo na kahit sakto naman po yung supply ng bigas mga kabayan, nag-take advantage yung iba. So ulitin ko, hindi lahat ng mga retailers ay lugi mga kabayan. Well, ngayon lang lugi. Pero noon, hindi sila lugi mga kabayan. Diba? So for more details, let's watch this. Posibleng irekomenda ng Trade and Industry Department kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbawi sa price cap sa oras na tumatag na ang presyo ng bigas sa loob ng 2 o 3 linggo ayon sa DTI. May ulat si Clazel Pardil. Kumakasya na ang budget ni Cristina sa pamamalengke. Mas maraming bigas na rin ang nabibili niya. Ang dati kasing 53 pesos na per kilo ng well-milled rice, 45 pesos na. Halimbawa ganyan, 45, mapapamarami ka bumili. Kaysa sa nakaraan, ang mahal, 53, gano'n. Pero dahil nagmura, ilan yung nadagdag sa binibili? Pag ganyan, 10, so nadadagdagan siya ng 10 din. Ayon sa Department of Agriculture, 95% ng mga rice retailers sa Pilipinas ang nakakasunod sa price ceiling na 41 pesos sa regular at 45 pesos sa well-milled. Nag-comply po ang ating mga retailers. 95% po yan kasi syempre hindi po natin may iwasan na meron po talagang mga umaalmang retailers. Even if may mga umaalma, patuloy pa rin po tayo nag-disseminate na information para po ma-explain sa kanila na talaga pong importante pong sumunod dito sa ating price cap at mabibigyan po natin sila ng ayuda. Sinisikap ng mga miyembro ng Grains Retailers Association of the Philippines na sumunod sa price cap pero malaki nila ang nawawalang kita. Sa isang araw, nabebenta po nila 20 sacks. So kung namumuunan po sila ngayon ng 50 pesos po, bebenta po nila ng 45 pesos, so meron po tayong 5 pisong diferensya. That is po 250 pesos per kaban. Times po natin ng 20 po, that is 5,000 pesos. Sama natin po dyan yung ating upa sa pwesto, manpower, in average po nasa 7,000 po yan in a day. So kung tatagal po ito ng 2 weeks, sabihin natin, or 3 weeks, isang linggo lang, that is 49,000 pesos. Bukod sa pagkalugi, problema rin nila kung saan makakahanap ng murang supply ng bigas. Nahihirapan tayo na maghanap ng para i-provide dun sa 41 pesos. Sa ngayon mataas pa kasi. Kaya tanong ng rice stakeholders sa pulong ng DTI kanina, kailan aalisin ang price cap? In 2 to 3 weeks sana mag-stabilize na yung market prices. Tapos, i-recommenda ng Price Council kay Presidente na i-lift na. Pag wala na rin siguro mabigay na ayuda ang pamahalaan. Habang umiiral ang price ceiling, binabantayan ng mga otoridad ang presyo at kalidad ng mga ibinibentang bigas. Si Mang Chito, bibili sana ng murang bigas. Pero nang makitang naninilaw at durog ang 41 pesos na kada kilo ng bigas, sa kulay pa lang naman, parang madi-discourage ka ng bumili ng ganong klase ng bigas. Ano yan? Old stock? Ayon sa DA, ang regular na bigas, 1 beses ginigiling kaya madilaw. 30 hanggang 40% ang brokenness o pagkadurog. Habang ang well-milled, 2 o higit pang beses ginigiling kaya mas maputi. 15 hanggang 20% na durog.
Kaya nga po tayo nag-deputize ng NFA kasi po sila po ang may technical expertise. Naintindihan po namin na maaaring naghahalo po ng mas maraming broken sa mga regular milk. Kaya po ang NFA ay talaga pong on the ground para po matulungan ang ating consumers mag-assess sa market na tama yan. Siyempre that is fraud, no? We are, niloloko na po natin ang consumers natin, which is obviously actionable. So yun po, so iiwasan po sana natin yun para makaiwas din po tayo sa ating liability sa batas. Babala ng DA, criminal case ang mandaraya at hindi susunod sa price cap. Bukod sa financial assistance na 15,000 pesos, magbibigay din ng libreng transportasyon at market linkage ang ahensya. Yan ay para mas maging abot kaya pa ang presyo ng bigas. Nakikipag-ugnayan din ng DA sa mga magsasaka para dalhin ang kanilang bigas direkta sa mga retailer at wholesaler. Taya ng DA aabot sa higit 2.93 million metric tons ang aanihing bigas sa katapusan ng Oktubre na tiyak na magpapababa sa presyo ng bigas. At yan po ating mga nakalap na mga balita ngayong araw mga kababayan. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat po sa mga viewers na hindi na-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. Mga kababayan, before natin tapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Dear Lord, I offer gratitude for this gift of life. Grant me the courage to overcome challenges, the wisdom to make mindful choices, and the kindness to uplift others. May my actions reflect my true intentions, and may my day be filled with purpose and joy. Guide me through the journey ahead, and may I find blessings in every moment. Thank you for another day to grow and learn. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara! BBM Sara! Pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara! BBM Sara! Para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara! BBM Sara! Walang imposible na kapag nagsama-sama.